Good day mga ka-cosplay. Nagbabalik tayo para dito sa Mask Rider Black Helmet Production. So, sa part na tayo ng pagwe-weathering. Pagkatapos kasi natin kulayan yung helmet ng basic color niya, meron tayong tinatawag na weathering or tawag din ng mga ibang crafter at mga nagkukulay ng mga toys pag nilalagyan ng shadow or yung parang even detail na naka-fade yan. So, weathering ang tawag nila. So, ito yung nakabase din sa palabas na or helmet, actual na helmet na mayroon siyang ganyang effect sa may part ng mouth na may shadow. Ang tawag nila dyan is weathering. So, yan. So, pagkatapos naman natin yung makulayan ng ganyan, magpuproceed na tayo sa paglalagay ng visor at ng iba pang mga details sa susunod na video. Ayun, isagutin ko lang ibang mga question. Sa mga helmet natin, standard price po yung price natin sa Kamen Rider na 7,000 pesos sa local. So, ibig sabihin kahit anong klaseng design po ng Kamen Rider or anong klaseng character is 7,000 pesos sa local or dito sa atin sa Pilipinas. Sa ibang bansa naman, ang presyo natin dyan is $350. Shipping included. So, mas mahal siya kasi kasama na yung shipping at ang shipping natin or yung courier natin is DHL. So, common ang dating niyan is 1 week dumarating na pagkatapos ma-ship. Ayun. Tapos, mayroon pang ibang mga question kagaya kung saan ba tayo located is sa Sukad, Apalit, Pampanga. So, taga Pampanga po tayo. Ang Apalit po ay ang unang baryo or unang bayan pala sa Pampanga. Ang Apalit, yun. So, mas-search naman po yan sa Google, yung location natin. Tsaka kung magpupunta man po or planong bumisita, at least 2 days ahead, mag-aabiso po tayo kung pupunta para lang ma-schedule natin if pwede po kayong tumuloy or available po tayo. Ayun, sa ibang question naman po regarding sa helmet, gumagawa daw ba ako ng mas mura? So, ang ino-offer natin sa mas murang helmet kasi yung tinatawag nating rubber, made of rubber sheet. Ito yung parang sa tsinelas. So, ganun yung parang klase ng materials na yan. Pero nabibili siya ng sheet at isi-shape mo lang siya ng hugis ng helmet. So, ang problema nga lang doon dahil yun ay malambot, iba yung paint, quality paint nun dahil sa pagtagal pwedeng mag-crack yung mga paint niyan dahil flexible ang rubber at ang paint pagtagal nagiging matigas so pwedeng mag-crack. Yun. Tapos iba din yung maintenance kagaya sa fiber punas-punas lang or para din sa sasakyan pwede mo yan i-buffing kung gusto mo kumilis ulit or punasan mo lang. Ayun. Tapos ano pa ba ang common na question? Ayun, maraming salamat sa mga tumatangkilik sa produkto natin at sa panonood ng mga video. Paki-like and share na rin yung page natin. Maraming salamat. Ayan pala yung mga first batch